Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari. Ako nga pala si Nestor. Bata pa lamang ako noong mangyari ito. Sa pagkakatanda ko po ay 6 na taon pa lang ako noon. Nakatira kami sa probinsya. Ang aming bahay ay gawa lang sa kawayan at nakaangat iyon sa lupa. Wala rin kaming kuryente ng mga panahong iyon at tanging gasera lang ang aming nagsisilbing ilaw. Buntis noon ang aking inay sa nakababata kong kapatid. Sa aking pagkakatanda ay nasa 5 buwan na iyon. Ang aking ama ay tagabantay ng manukang nasa baryo lang namin, Kuya Bari. Kung kaya minsan kapag gabi na ay wala siya sa aming bahay. Madalas ako at si nanay lang ang naiiwan doon. Isang gabi noon, pagkatapos naming maghapunan ni nanay, ay kaagad kaming naghanda ng aming higaan. Siniguro ko pa nga noon na nakakandado na nga ang mga pinto. Nakahiga na kami ng aking ina noong may narinig akong ingay mula sa labas ng aming bahay. Parang lubid iyon na pinapaikot-ikot sa ere. Inakala kong dahil lang iyon sa hangin, kung kaya hindi ko na inisip pa iyon. Makalipas ang ilang minutong paghiga ay nakatulog na ang aking ina. Ako naman, Kuya Bari, sa hindi ko malamang dahilan ay hindi ako dinadalaw ng antok. Habang nagmumuni-muni ay bigla akong napatitig sa nakasara naming bintana. May narinig kasi akong kagaya ng narinig ko kanina lamang. Marahan akong lumapit sa bintana. Hinawakan ko ang pinto noon at dahan-dahan kong binuksan iyon. Patuloy pa rin akong nakakarinig ng tunog ng lubid sa labas, Kuya Bari. Kaya nagpasya akong sumilip na roon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa aking pagsilip ay may nakita ako sa labas. Sa tulong ng sinag ng buwan, may ulong nakalitaw sa ere. Nakatitig iyon sa aking pwesto. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, lalo na noong mapansin kong karuktong pala ng ulong iyon ay ang nakalawit na bituka. Iyon pala ang gumagawa ng ingay na parang lubid. Napakusot ako ng aking mga mata sa pag-aakalang guni-guni ko lang iyon. Pero hindi pa rin iyon nawala sa aking paningin. Dahan-dahan iyong lumapit sa aming bintana. At noong mapansin niyang may nakatitig sa kanya mula sa loob ng bahay, ay kaagad itong umalis. Napatanong ako sa isipan ko kung anong uri ng nilalang ang nakita ko at kung ano ang pakay niya. Dahil sa nangyari
ay isinara kong muli ang bintana at pagkatapos ay bumalik na sa aking higaan. Napatitig pa nga ako sa aking ina at noong makita kong himbing na himbing pa rin siya sa pagtulog ay nahiga na ako. Hindi ko nagawa ang matulog ng gabing iyon. Pilit kasing bumabalik sa isipan ko ang aking nakita. Hindi kaya aswang iyon? Takot na tanong ko sa aking sarili. Kinaumagahan ay maaga akong nagising dahil sa pagkatok ng aking ama. Noong makapasok na ang aking ama ay kaagad kong sinabi sa kanya ang aking nakita. Anong ginawa niya? Ang inay mo, sinaktan ba niya? Napailing ako sa kanya bilang tugon. Tinanong ko pa nga siya kung anong nilalang ang nakita ko at seryoso siya sa naging tugon niya. Ang tawag doon ay wuwog, aswang nakauri ng manananggal, pero ulo lang na siyang humihiwalay sa kanyang katawan. Nagsitaasan ang aking mga balahibo, Kuya Bari. Sa isip ko ay hindi ko nagugustuhin pang makita ulit ang nilalang na iyon. Noong magising si nanay ay kinuwento namin sa kanya ang nakita ko. Maging siya ay nangilabot dahil aniya nananaginip daw siya nang nagbubuno sila ng isang aswang. Pinag-ingat lamang kami ni tatay at sinabi niyang hihingi siya ng permiso na ilagay ang toka niya sa pagbabantay sa umaga para nasa bahay siya tuwing gabi. Makalipas ang ilang gabi, nasa bahay na noon si tatay. Naghahanda kami para sa aming hapunan. Akmang kakain na lang kaming tatlo noong makarinig ako ng ingay na parang lubid na pinaiikot-ikot na naman sa ere. Iyan ang narinig ko ng nagdaang gabi. Iyang wuwog. Sinenyasan ako ni tatay na tumahimik. Aniya ay kapag marinig daw kami ay baka umatake iyon. Iniwan ni tatay ang hapag at pumasok sa aming silid. Kinuha niya ang kulambo namin at dali-dali siyang bumaba ng aming bahay. Ako naman ay dumungaw sa bintana. Kitang-kita ko mula sa pwesto ko ang ulong may nakalawit na bituka. Palutang-lutang iyon sa ibabaw ng aming bubungan. Ilang sandali pa ay napasigaw si tatay. Hoy, halimaw! Kung hindi ka aalis, ikukulong kita rito. Sigaw nito. Napatitig sa kanya ang nagbabagang mata ng wuwog. Ang akala ko ng mga panahong iyon ay talagang aatakihin niya ang aking ama. Laking gulat ko na lamang noong lumayo iyon sa amin. Hindi ko alam kung dahil lamang sa takot iyong pagpapasuray-suray niya sa paglipad, pero nakarinig na lamang kami ng matinding hiyaw noong napadaan ang wuwog sa bahagi kung saan may nakatanim na kawayan. Pagkabalik ni tatay ay sinabi niyang takot ang nilalang na iyon sa mga lambat dahil hindi siya makakawala kapag nakulong siya doon. Ang sabi pa niya ay marahil nasagi ng wuwog ang mga tinik sa kawayan kung kaya napasigaw siya sa sakit. Iyon ang una at huli kong pagkakakita sa ganoong nilalang. Hindi ko alam kung may iba pang nakakita sa nilalang na iyon, pero para sa akin, ang karanasan kong ito, Kuya Bari, ay hinding-hindi ko po makakalimutan. Hanggang dito na lang po, gumagalang Nestor.